ng kabutihan ng Diyos sa kanila. Nilikha sila. Ito po, ito ang issue sa akin talaga hanggang ngayon. Nilagyan sila ng Spirit of God. Pero bakit nag-fall pa rin? Ito ho ang natuklasan ko. Diyan doon nilagyan ka ng Panginoon, hindi naman inalis yung will mo. Tama? Tawag doon free will. Pagkasasabi mo, free will. Kahit maputol na Julius ang aking litid sa kakapreach sa'yo, pag ang will mo nagsasabi, yes, good, marami po. Pag nagpipreach ka, talaga, good, amen! Yes! God is good, yes! Paglabay sa labas, anong kahit sabihin mo, maganda yung mensahe, pero mas malamig ang, mas maganda rin ito. Napansin natin? Dito sa loob, mahuhold ko kayo. Tama? Masasabi ko lahat ng gusto kong sabihin. Pero pagdating kasi sa labas, yung kalooban mo pa rin ang masusunod. Why? Because God, ayaw ng Lord na gawin tayong robot. Pero alam mo kung ako lang masunod, Brother August, kung ako lang masunod, sasabihin ko, Lord, gawin mo na ako robot. Robot para sa'yo. Para huwag na ako magkamali. And you can pray for that. Yan ang kaganda sa prophetic apostolic. You can pray and ask. Ako, yun ang sabi ko, Lord, lock me in your presence. I want, kung gusto mo gawin ako robot, mas maganda, ikaw, kung ikaw gagawa sa akin na robot, okay, pero pag si Cora, wag. Okay? Kasi gusto ko si Lord. Pag si Lord magsabi sa akin si Lord, gawin ako robot ni Lord, okay lang para sa Kanya. Miss ko. Okay? At kahit kayo, wag. Kasi iba eh. Nakuha niyo ba to? Yung free will mo, nandyan sa'yo. Kasi pag lumabas ka na, iba na naman eh. Iba na mundo ginagalawan mo. Wala nang is a beautiful day. Sometimes kung nasa labas ka, it's a bad day. So yung will mo, dapat ma-exercise mo mabuti. Kaya ako naniniwala, pag nasa loob ng church, mababait. Look at the face beside you. Bait, di ba? Mabait siya kasi nasa loob ng church. Pero pag lumabas, doon na nagkakasubukan ng will, ng free will. Kaya nga sabi ni Lord, malaya tayong lahat, but use your freedom for the glory of God. Ako, di nyo ako alam. Paglabas natin dito, pag nawala, pag bukas, di nyo rin alam kung saan ako. At ito napapansin ko. Ang mga Kristiyano, pag walang nakakita, doon nagwawala. Pero gusto kong sabihin, kitang-kita ka ng Diyos. Amen. Eh, nasa dilim mo ko nung pastor, nakita. Gusto kong sabihin, 139 ng Psalms. Kahit madilim, maliwanag pa rin sa Kanya. Amen. Pagkasabi sa katabi mo, you better behave well. In the church, outside the church, wherever you are, behave well. Laro tayo? Amen. Let me share short testimony before. Ayoko kay Lord. Wala akong panahon sa Diyos. Sabi ko, kung may Diyos talaga, bakit ganito kami? Ay, mga dispalinghadong pangatwiran. I live my life on my own. Okay? Kaya talagang ginawa ko lahat. I end up frustrated. Kaya sabi ko, Lord, ikaw na lang. Nung siya na mag-take over, at the age of 19, up to the present, wala akong pinagsisisihan. Amen. May mga times bumabagsak ako, pero sasakin ko sa iyo, hindi kagagawan ng Lord, kagagawan ko. Amen. Kasi pwede kasi na nasa Panginoon ka na, pero ginagamit ko pa rin will mo. Madalas diyan kasablay. Balikan natin si Aidan siya. Kasi before that, just bow down our heads, just close our eyes. Father God, we come to you today. We believe, Lord, you have a special message for us today. Sa bawat isa, Panginoon. We have different needs, we have different concerns, we have we're in different levels, Lord God. But I believe you can meet all needs today. I pray, mayroon kaming malalim na matutunan kay Adan at kay Eva, Panginoon. Lord, dalangin ko, ngayong umaga, Holy Spirit, sa pasimula hanggang sa pagwawakas po ng mensaheng ito, kayo po mangusap, itago niyo lamang po ako sa inyong likuran at kayo po makita at marinig. I pray, Lord, yung pinaka-core
ng aming Espiritu, Panginoon, ay ma-meet ngayong umaga, Panginoon. Magkaroon ng personal encounter with you. Thank you. We declare blessings and victory in the almighty name of Jesus, and I bind all the works of the enemy, all distractions. I bind you, get out in Jesus' name. And we only welcome the work of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Malakas ang palakpak muna ng Lord. Sige, brother. Okay, go. Okay, palagi kong nilagyan ng flow of discussion. So, di natin ito matampo sa lahat, pero pakita ko lang yung flow ng discussion natin. Okay, God's plan and intentions for man, God's instruction and warning, deception from the enemy, man's decision and action, the fall of man, how truth can be mishandled, what will happen if we mishandle the truth, and how to handle God's instruction accurately. Parang tingin nyo pa lang, parang namutla na kayo. Haba niya na. Okay? Dihin natin sa dalawa. Okay, so start tayo. Okay, God's plan and intentions for men. Laging tandaan, tingin sa akin, our God is a God of purpose. Amen. Hindi siya lilikha ng walang dahilan. Amen. Marami nagtanong sa akin, sabi nila, Pastor, ba't nilikha pa ni Lord yung lamok? Naisip mo ba yun? Ba't ka ba nilikha yung lamok? Para magdala ng tingge? Lahat nilikha. May dahilan. Okay? Tingnan natin. So yung sa lamok, tsaka na. Saman muna tayo. Okay? Ano pong intention? Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule. First things first. Ang dahilan ba't nilikha ka ng Diyos para mag-rule? Okay? Over the fish of the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Kaya pala, no wonder sa mga circus, pati mga elepante, mga, ano yan? Mga tiger, ipapasok pa yung ulo ng sa bunganga ng tiger eh. Why? Kasi kasama yan sa blessing ng Lord sa tao, to rule. At ano pa ho? Mamaya makita nyo. So God created mankind in His own image, in the likeness, in the image of God, He created them, male and female, He created them. God blessed them. Pagkasabi sa katabi mo, God blessed them. God bless them. Isa sa intention ng Diyos, i-bless tayo. Amen. Okay? And said to them, ito na ho, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Isa sa purpose ng Diyos, punuin natin ang mundong ito. Umayo kayo at magpakarami. Pero tingin sa akin, huwag ko muna dito sa akin. Nung sinabi ito ng Diyos, si Adan at si Eva ay mayroong espiritu pa ng Panginoon. Amen. Nakuha? Amen. JB, ang kanilang standard ay godly. Ang kanilang standard ay righteous. Doon si Lord nag-release ng command na ito, humayo kayo, magpakarami, punuin ninyo ang mundo. Anong klase mga tao si Laura? Mga taong makadiyos, mga taong banal, mga taong mayroong standard at values ng Panginoon. Amen. Nakuha? Amen. Ngayon, iba na. Naintindihan ba yun? Amen. Ito kaya nga, importante kayo, kung kayo ay mag-asawa, dapat ang desire talaga na Lord, godly offsprings. Amen. Bantakin mo anak mo, Kristiyano, godly. Ang anak mo, mayroon siyang godly values. Ano mangyayari? Hindi sasakit sa lipunan. Yan ang gusto ng Diyos na pupuno sa mundong ito. Iba na ngayon ang pumupuno. Kaya kailangan maintindihan ng mga tao yung intention ng Panginoon. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Grabe po ang plano ng Diyos. Lahat pagarian mo, lahat ng hayop, lahat ng gumagalaw, lahat ng creation, ikaw bahala. Amen. Ngayon, wala lang pamasahe eh. Wala na. Uy. Ha? Alam mo na kung sino ka. Alam mo na kung sino ka? Amen. Wala lang ulam eh. Iba na. Ayan ka!
To rule. To rule. Bakit sabi sa katabi mo, to rule? Okay? Mayroon lang konting hinihingi. Mayroon lang hinihintay. Inip na inip. Ito ka, oh. Gusto niyo ba? Meron pa. Isa pa. Ano plano? To work and take care of all God's creation. Kaya lahat ng nilikha ng Diyos tao ang kanyang inaasahan, nagigilos. Mayroon mag-scripture yan, of course. Genesis 2:15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Ang mga puno, balikan ng Diyos. Amen. Ano sabi ng Diyos? Ingatan. Anong ginawa ng tao? Pinotol. Naalala ko, nagpunta kami sa Infanta Quezon, di ba? Sinabi ko sa inyo. Nung lumakas si Stellar ang ulan, masyadong malakas, dumaluhong ang mga troso galing sa bundok. Pinagbubundol ngayon yung mga bahay, magugulat ka. Bakit may napakalaking troso rito? Winasak yung bahay, pasok yung troso sa loob. Bakit? Kasi ang tao nakurap ang utak niya. Dapat ingatan. Dapat yung mga puno na yan ingatan. Anong ginawa? Pinagpuputol. Bakit? Para magkaroon ng pera, gagawing mga tabla. Kaya tinabla sila ni Lord. Okay, grabe, magugulat ka. Napakalaking puno, pumasok sa loob ng bahay. Oh. Nagkalat yung mga malalaking puno galing sa taas. Okay, what else? Ano ba? Now the Lord, God had formed out of the ground all the wild animals and the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them. Grabe! Sino nagpangalan sa lahat ng hayop? Tao. And whatever the man called each living creature, that was its name. Hindi ko nga alam kung paano eh. Lumapit lang yung buhaya, sabi ni Adam, ay buhaya! O buhaya ka na. Okay? Ay aso ka. Look, gaano ka? Grabe ang Panginoon, ano? Ito nga ang kaisipan. Alam niyo, ako malikot ang isip ko eh. Sige nga, paano na pangalanan ni Adan yung mga ibon? Paano? Ha? Okay, pangalanan mo yung ibon. Saan ang ibon palagi? Saan sa? Papawid. May idea na kayo? Alam mo man tinawag nila, psst! Maya. Mayroon na mga nagsasabi, malikot ang isip eh. Baka nakakalipad din ito eh. Paano ng pangalanan ni Adan yung mga nasa ilalim ng dagat? Ikaw, balyena ka. Pagi. Ikaw ay... Alangan naman nakapila sila lahat. For registration. Ang dami noon, pagpipila pa sila. Pinunta na lang niya. But it's another topic, medyo malalim na. Ang point dito, ganun ang authority na binigay ng Diyos sa atin. Kaya nga kung ano, nagulat, ay butiki! Butiki ka na. Okay? Grabe ho ito. Matindi oh. So the man gave names to all livestock. Napangalanan niya lahat. The birds in the sky and all the wild animals, napangalanan lahat. But for Adam, no suitable helper was found. Siguro ka-fellowship na Adam yung tiger, ka-fellowship yung lion. Sabi ng Lord, ay hindi bagay. Hindi bagay. So, pinatulog siya. Nung pinatulog si Adam, tinanggal ang isang rib niya. At ginawa ng Diyos, pinorma uli, ginawang babae. Pakitingin yung babae dyan sa katabi mo. Siya yun. Okay? Parang nagulat yun. Okay? Yan sila. So, ang reality, ganito. Kayong mga babae, galing sa aming mga lalaki. Amen. Yan ang biblical, brother. Kaya huwag kayong magyabang at sasabi nyo kami galing sa inyo, kayo galing sa amin. Tama? Amen. Hindi, galing din na kay Lord. Oo nga,
Si Edan galing kay Lord, pero pinatulog, kinuha ng isang rib at pinorm ng Panginoon. Kaya paggising ni Iyong, sabi niya, oh, the bone of my bones and flesh of my flesh. So klaro na ho, ang matagal na pinagdidibatihan, ang babae galing sa lalaki. Ay, pag ganyan ang talaga mga biblical truth, problema kayo. Ngayon, malalaman niyo mamaya, sino ba talaga nagkasala? Si Adan o si Eva? Tingnan natin. Tingnan natin mamaya kung sino talagang culprit. Okay. So, pinatulog ni Lord, labas si Eva. Okay. So, galing siya kay Adan. Okay. Tuloy tayo. Now, mayroong instruction si Lord. Laruhin natin to. May instruction si Lord. Okay? At saka warning. And the Lord God commanded the man. Shh, tingin. Tingin po. Ano sabi? Pakibasa yung pula. Lord God commanded the man. Okay. Kasama na ba ang woman? Wala pa? Wala. Ayusin ang sagot. Yung nasa likod. Importante mag-interpret ng scripture. The Lord commanded the... Nandiyan na ba ang woman? Wala pa? Okay, tingin sa akin. Nung binigay ng Lord ang instruction, kay Adan lang. Taro? Kaya si Eva, walang kamalay-malay sa lahat ng pangyayari. Okay, may idea na kayo ha? Okay. You are free to eat from the tree in the garden. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat it, from it you will certainly die. Tingin sa akin. Sa gitna kasi ng garden, mayroong dalawang tree. Isang tree of life at isang tree of knowledge between good and evil. Nandun yung dalawa, magkatabi. Pag kumain sila Adam and Eve nung tree of life, hindi sila mamamatay forever. Pero oras na kakain sila nung tree of knowledge, bunga ng tree of knowledge between good and evil, they will certainly... Sino ang binigyan ng... Lakasan yung mga babae, dito may mga babae. Sino ang binigyan ng ano, ng utos? Wala pa si Eva! Maliwanag? Sa likod, maliwanag ba? Okay, sabi ng mga babae, no? Ayan. Cheese sa amin, ha? Okay. Ayan, ho. Hindi, alam siya, the Lord God commanded the man and the woman. Man lang. Eh, si Adan naman. Yes, yes, Lord. Yes. Okay po. Lalo po. No problem. Yan mga man. Ganyan mga man, eh. No problem. Yeah. It's noted. Yung mga latest, noted. Copy. Makapy ka pa, ha? Okay. Klaro instruction? Pag kumain, paktay. Okay, tuloy. Now, ito deception. Deception from the enemy. Ano ang deception ng enemy? To create doubt in the mind. Once na ikaw ay magduda na sa sinasabi ng Diyos, deception from the enemy na yan. Sinabi ni Pastor, galing daw ang babae sa lalaki. Totoo ba yon? Ba't ako pinag-initan mo? Balikan mo yung Bible. Nandiyan yan. Yan kayo? Huwag ka na magduda. Tingin sa akin, klaro na. Lahat ng babae galing sa lalaki. Hindi pala lahat. Ganito. Ang babae, yung unang babae, galing sa lalaki. But the rest ng mga tao, galing na sa babae. Klaro ba ang argument natin? Klaro, ulitin ko ha. Ang unang babae, galing sa lalaki. Pagkatapos noon, lahat ng tao galing na sa babae. Okay? Klaro? Okay, baka kung makakukul tayo. Okay, tuloy. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, ayan na ho ang doubt, did God really say, you must not eat from the tree, any tree in the garden? Okay, tamo ho ang deception ng kalaban. You must not eat from any
tree in the garden. Ang sabi lang naman, huwag kainin yung isa lang. Kita mo, Satanas? Uulitin niya at sinabi na ng Diyos. Sinabi ba talaga ng Diyos? Ang problema ni Eva, nakipag-uusap pa kasi. Yan kayo? Pag ang kausap mo ay iba na yung mga sinasabi, iba na yung mga pamamaraan, iwanan mo na! Amen. Ito, demonyo mismo ang kausap niya. In-entertain niya. Did God really say? Mali na kagad, oh. You must not eat from any tree. Iyan sabi lang naman, isang tree lang. Amen. Waho. Okay, tuloy. Ayan na ho. Ang sabi ni Lord, the moment you eat, you will certainly die. Kita mo, Diyos, you will not certainly die. Sinungaling. The serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like doon nadali, knowing good and evil. Ito ang deception ni Satanas. Ang sabi ng Lord, huwag mong kainin ito dahil oras na kinain mo, mamamatay ka. Ano sabi? Sinabi ba talaga ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain sa iba't ibang bunga? Tingin sa akin, bakit sinabi ni Satanas 83? So that si Eva ay sasagot sa kanya at hindi na malaya ni Eva, nagkaroon na ng conversation. At pag nagkaroon na tayo ng usapan, di ka na makaalis. Dahil na sumagot si Eva, hindi naman. Sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Ayaw lang ng Diyos kumain kayo. Bakit? Kasi pag kumain kayo, magiging katulad kayo ng Diyos. Kapatid, in the last days, kaya pala ko sinasabi sa inyo, ibabad nyo yung sarili salita ng Panginoon. Why? Because maraming mga kampon si Satanas, mga false teachers, false prophet, na pipilipitin ang salita ng Diyos ng ganon kasimple. Pag hindi ka malalim, maieba ka. Amen. 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 Hello? Oo nga, no? Pero klaro ang instruction. Isa lang ang lahat. Ang sabi, pwede kayong kumain sa lahat maliban sa the tree of knowledge. Pero kita mo, nakikita mo? Dahil nakipag-usap siya, ano na sabi? Ayaw lang ng Diyos kasi maging katulad niya kayo. Tuloy, brother. Ano nga, desisyon ng tao? Nag-decide siya. Ano daw? Now the serpent was more crafty than any of the wild animals that the Lord God had made. He said to the woman, did God really say, you must not eat from the tree any tree in the garden? The woman said to the serpent, sumagot na, we may eat fruit from trees in the garden. But God did say, you must not eat from it, or eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. And you must not... May sinabi ba si Lord na touch? Balikan mo nga, brad, yung touch, brad. Balikan mo. Dali, brad, dali. Sige pa. Oh! You are free to eat from any tree. Ayan, no? From any tree. Free kang kumain. Binago ni Satanas. Sinabi ba ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain ng kahit ano? Nakita niyo? Kita niyo yung deception, no? Ang sabi ng Lord, you are free to eat from any tree. Except, you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. Pag pihit ni Satanas, meron ba sinabing touch? Tingnan niyo, baka may lumusot. Meron? Wala? Magkita mo sinabi ni Eva. Baba. You must not touch it. Or you will... Hindi na puro ang word ng Lord. Mayroon ng dag. Dahil dinagdagan niya, ano nangyari? Sabit siya ngayon, you will not certainly die. Ayan na, nagkaroon na ng usapan. The serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like good, knowing good and evil. Anong desisyon ng tao? Ito na. Ngayon, tika lang. Sino ba talaga may kasalanan? Ito na. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food. Tama yung tao, tingin sa akin muna.
Ang tao talaga, Jay, iba talaga mag-isip. Mantakin mo, Julius, pinapakain ng Diyos. Pwedeng kainin lahat. Maliban ng isa-isa. Pinag-iinitan talaga yung bawal. Alam mo na yung tao kung ano? Amen. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Ganyan yan. Nakuha mo? Pinapakain niya lahat. Isa lang ang pinagbawal. Yung pa talagang pinag-iinitan. Tingnan nyo. Lagyan mo. Keep off the grass. Doon sa grass maglakad. Maglagay ka ng box. Diyan sa may, halimbawa sa U-belt, maglagay ka ng box. Do not touch. Pupuntahan yan. Bakit do not touch? Ano ba meron? Kayo mga tumatawa, doon yung kayo, di ba? Amen. Nandiyan ba kayo? Tama? Lagay na. Huwag tumawid dito. Tawid. Nainis na si Bayani. Huwag tumawid dito. Nakamamatay. Tawid pa rin. Huwag tumawid dito. May namatay na. Tawid pa rin. Use the footbridge. Di sila akyat. Di sila sa baba. Tapos masagasaan. Patay. Likas. Simula pa lang. Sabi mo sa katabi mo. Hawa kami yung kamay. Likas ka pala. Okay? See the Bible? JB, simula pa lang to. Ang pinag-uusapan natin dito, Brother August, yung dalawang unang tao. Amen. Pure pa sila noon. Oh my goodness. How much more ngayon? Sobrang contaminated na ngayon. Andiyan ba kayo? Amen. Oh, harapin mo lang yung katabi mo. Ngayon, alam mo na. Okay? Ano sabi niya? Pinagbawal ng Diyos pero good for food. And pleasing to the eye. Parang ang sarap. Ang sarap tingnan, no? Ano pa sabi? And also desirable for gaining wisdom. Imagine mo, pag kinain ko pala to, maging katulad ako ng Diyos. Nadaya na. Sabi niya, ano kaya? Alam mong ginawa? She took some. Kinain. By the way, hindi mansanas yun, ha? Pag isa sa tabi mo, hindi mansanas. May mga nagtuturo, pati mga pastor, mansanas ang sabi. Hindi mansanas yun. Ano tawag ng pastor? Fruit of the tree of knowledge between good and evil. Walang sabihin mansanas. Maliwanag? Amen. Okay, kawawa na yung mansanas. Napagbintangan pa. Okay? She took some and ate it. Kinain. Ano mangyari pag kumain sila? They will certainly die. Kumain ba? Kumain. Ito pa pumatindi. She also gave some to her who was with her. Ano? Sabi ni Jed, ay, kasama pala. Oo! Kasama siya! Nandun sila! At ang sabi, and he ate it. Ano mangyayari? They were certainly okay. Klaro na? Hindi solong kasalanan ni Eva. Kasama si Adan. Kaso under desire. Okay. Hindi ministry. Klaro na? Amen. Magkasama yung dalawa. Kaya hindi pwede mag-isa si Eva. Bakit? Dalawang taon na nga sila mag-iwalay pa. Magkasama yung dalawa. Habang kinakausap ng ahas, ano sabi ni ano? Ano sabi? Andun si Adan. Dapat si Adan, sinabi niya na kaagad. Sweetheart, don't talk to strangers. Pero wala, pinakinggan. Bakit? Ginanahan din siya sa sinasabi nung ahas. Sinabi pa talaga ng Diyos, hindi kayo mamamatay. Ayaw niya lang. Bakit? Maging katulad niya kayo. Okay? Wala pa akong patawa. Ba't may tawa dyan? Okay? So makita mo,
Nakinig din siya. Anong ginawa? Pumitas. Alam nyo, pagpitas, nadali na. Kumain kaya? Tayo, tingnan natin. Klaro na ba? Amen. Eto na ang fall. Magro-rule, may authority, binigyan lahat ng blessing. Pero mo lahat, wala silang problemahin. Tingin sa akin, ang ganda talaga ng buhay ng tao. Pagising nila sa umaga, apple. Sweetheart, what do you want? Apple or mango or banana? What do you want? Just give me one apple. Sure. Ngayon, apple, pili ka palengke. Nakawa? So lahat ng free, lahat ng benefits na forfeit. Now, here's the fall. Adam mishandled the commandment of God. Pastor, ba't mo pinag-initan si Adan? Kasi nung ibinigay ng Diyos ang utos, siya pa lang. Science de Laura, oo nga. Tama. Okay? Tuloy. Ayan o. You must not eat. You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge between good and evil. When you eat it, or from it, you will certainly die. Tuloy, brother. Mishandling of truth surely leads to distraction. Ano pa nangyari? Now the serpent, ang sabi rito, the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat from fruit. You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. Tingin sa akin, ilan ba ang tree na nasa middle? Dalawa. Tree of knowledge, tsaka tree of life. And you must not touch it. Tingin sa akin. Tingin. Pag nagpasa ka mamites ng truth, wala dapat dagdag, walang bawas. Amen. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak nitong si Adan. Na bakit sa sobrang siguro niyang pag-iingat na huwag malabag ang utos ng Diyos, sinabi niya, honey, sinabi kasi ng Lord, huwag mong kainin yung bunga na sa gitna. Malamang siguro hindi nila pinapunta. Bakit? Kasi marami namang ibang tree. At honey, para wag lang masabi tayo, wag tayong mamatay, wag mo na rin i-touch. Ang problema ho sa truth, Jade, ganito. Kung anong sinasabi, JB, ng salita ng Diyos, wag mong dagdagan, wag mong bawasan, i-present mo lang ng gusto. Ang problema, dinagdagan. Maganda yung intention ni Adan, maganda! Kaso ang problema, Brother August, may dagdag eh. Tingin sa akin, yung H2O ba yung tubig? Yes. Kahit gaano yung ka-pure, Julius, pag may pumatak dyan na isa lang patak ng ink, pure pa yun, hindi na? Yun ang nangyari kay Adan. Ito kasi si you must not touch. Ito yung nadagdag niya. Kaya nangyari, contaminated yung truth na hawak ni Eva. Ay, kita mo naman ang tao, ibang klase. Grabe naman yung tree na yan. Bakit naman, pati i-touch hindi pwede? Ano ba meron yan? O yun, ang matindi, di ba? Do not touch. Bakit? Bakit hindi pinapatouch? Ano ba meron? May cobra. Kaya po na. Ganyan ba kayo? Amen. Kaya ang tao, likas na makulit. Pwede ba ako makiusap? Amen. Kung meron do not touch, huwag mo talaga i-touch. Amen. Huwag ka lang sumali sa iba. Ganyan ba kayo? Amen. Dito, na-mishandled ni Adan. Bakit? May dagdag. Today, by the grace of God, nais kong i-present sa inyo purong truth lang, walang dagdag. Amen. Parang klaro palagi. Now, kung pagdating ng judgment, pagtayo natin lahat pareho, wala kayong masisi sa akin. Sabihin niyo si Pastor Wilson, hindi niya sinasabi yung purong katotohanan eh. Mayroon pa siya sinasabing iba. Wala ho. Amen. Lahat yan, copy-paste. From the Bible, pinaste sa PowerPoint. Amen. Amen. Walang bawas. Kahit i-check mo yan, ganyan yan.
So na-mishandle ang truth. Maaring good ang intention, pero pag ang truth na-contaminate, kahit gaano ka good ang intention mo, pag na-contaminate ang truth, what will happen? It will result to destruction. Pag sinasabi ni Lord, worship God alone, huwag ka na magdagdag. Amen. Siguro naman may mga isip tayo pag sabing alone. God alone. Siya lang. Di nakasali ang kotse mo. Di nakasali ang boyfriend mo. Di nakasali ang girlfriend mo. Di nakasali ang maganda mong hair. Nandiyan kayo? Hindi nakasali ang maganda mong nose. Kahit napakaganda ng mata mo, tantalizing man yan. Di yan kasali. God alone. Amen. Yan ba kayo? Amen. And the problem na maraming churches pag malalaki, alam mo sa church namin, sa amin, alam mo sa amin, umuusok sa amin. Alam mo maraming churches sa sobrang high-tech, napalitan na yung presence ng Holy Spirit. May sarili silang pausok. Pagpasok lang ng worship leader, are you happy? Budum! May usok. Kaya sabi ng Holy Spirit, ayoko na nga. Mayroon na akong replacement. Ano ngayon? Pati church, naging idol. Wala akong binabanggit ang point ko lang dito, delikado rin eh. Amen. Nakukontaminate. Amen. Sa mata ng Diyos, malaki o maliit ang church mo, as long as the presence of God is in the church, that's the church of God. Amen. Walapakan natin si Lord, glory to God. Eh kung malaki naman ang church mo, may replacement ng Holy Spirit, bilang mo, the presence of God. Pausok lang yan. Okay? So, nakontaminate. Tuloy, brother. Now, how truth can be mishandled? First, in relation to us today, nami-mishandle natin ang truth sa papanong paraan. Listening the Word of God, but not obeying it. Ano po nangyari? Mishandling the truth results to destruction. Paano nami-mishandle ng mga Kristiyano ang truth ngayon nowadays? Ano po ang nangyari? Listening to the Word of God, but not obeying it. Scripture. Do not merely listen to the Word and so deceive yourself. Do what it says. James 1:22. Tingin mo sa akin. Kahit marinig mo ang salita ng Diyos, kung hindi mo naman sinusunod, minimishandle mo yan. At anong resulta niyan sa'yo? Distraction. Clear ang instruction ng Lord. Pag may warning sa sa'yo, pakinggan mo kagad, sundin mo. Amen. Amen. Kaya nangyari, Brother August, marami ngayon magaling lang makinig. Pag uwi, wala na. Ayaw ko lang gamitin yung pasok dito, labas dito. Ayaw ko lang gamitin yan. Gas-gas na yan. Sabihin ko na lang. Ready kayo? Sabihin ko? Amen. Don't deceive yourself. Amen. Isa lang nakuha. Ulitin natin. Don't deceive yourself. Amen. Ano na pakinggan mo? Gawin mo! Amen. Amen. Ito nakatayo sa inyo. Magka 24 years na ako sa Panginoon. Ito ang aking sikreto. Kung ano narinig ko sa Lord, sinusunod ko kagad. Ginawa ko kagad. In-apply ko kagad. Ano nangyari? Ako una na kinabang. Amen. Wala pang utos ang Diyos na pag sinunod mo, napahamak ka. Amen. Sino napapahamak kadalas? Yung nakarinig ng salita ng Diyos, hindi ginawa. Amen. Sobrang pahamak talaga. Amen? Amen. Okay, ano pa ho? Having faith without actions. That is one way of mishandling the truth. Having faith without actions. Haba na scripture na to. What is good? What good is it? My brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds, can such faith save them? Suppose a brother or sister without clothes and daily food. Halimbawa, may lalapit sa'yo, kakatok sa bahay mo. Christian ka, kakatok sa bahay mo. Pwede po makainin ng pagkain. Anong ginawa mo? Tingin ka sa akin. Ha? Gutom ka ba? Gutom ka? In the name of Jesus, I pray. Mabusog ka! Mabusog ka! In Jesus' name! Gutom ka na? Gutom pa rin. Wala ka kasing faith. Tanda natin. In the name of Jesus.
Mabusog ka! Busog ka na? Di bali na lang. Puro fake! Walang works! Ganito lang sa'yo kasimple. Pagpasok na ito, gutom ka, Kor. Bigyan mo nga ito ng ano. Ano pa gusto mo? Hotdog? Hindi ko na ipag-pray! Bakit? Busog ka na, sabi niya. Okay, umayo ka. Amen. Halimbawa raw darating! Ang damit butas-butas! Iamihan pa naman ngayon! Sa pagdating niya, nilalamig ko ako. Ha, nilalamig ka? Huwag kang mag-alala. By the power of the Holy Spirit, I declare, maiinitan ka! Okay na? Ano mo lumalamig? Siyempre na. Kunin mo yung mga maganda mong jacket, yung tag 2005. Alam mo ito mali natin. Magbibigay lang tayo yung mga butas-butas din. What you sow is what you reap. You give your best, you will also receive the best. Amen. Wala. Pag mayroong mga nayulanda, mayroong mga ano, magbigay kayo ng mga ano, asan ba mama yung mga luma ko? Yan, ito, yung talagang nangingitim ng kilig-kilig. Ito na. My God, itigil nyo na yan. Kasalanan yan. Dapat pag ikaw, JB, mayroong mo yun na, teka. Jay, punta tayo sa ano? SM, bakit? Bilhin mo lakos. Kaya pag ano na yung lanta, nakalakos, pero naka-shorts. Di tayo nagkaintindihan eh. Wala. Alam niyo ba na nakaka-degrade lalo? Apektado ka ng Yolanda, nagbigay pa siya ng damit, pag angat mo ng gano'n, meron, alam mo na may mga Christian pa di ba, namimigay. Let's worship the Lord! Pag angat, butas ang galing-galing. Sino may bigay? Sino may bigay? Pag sa katabi mo, ikaw. Kaya when you give to somebody, give your best. Amen. Yan ang may faith. Faith without works is dead, do? Taro. Ang tagin mo, lamig na lamig. May punta sa amin na nakaraan. Lamig na lamig. Binigyan ko na ako sabi. Meron po yung t-shirt. Teka lang. Eto, I love the king. At least naka-t-shirt na siya. Meron ba tayo? Hindi. Ang bihira naman. Hindi ko nakukuha yan sa prayer. Amen. Tingin sa akin, pag mayroong may kailangan, huwag mo na kagadahanin sa ano. Oh, Diyos na makapangyarihan! Magpadala po kayo ng init sa kanyang katawan! Kasi hindi mo pwedeng ilabagin ang rule ng nature. Amen. Pag-amihan, malamig talaga. Iba ho ang ihip ng amihan. Lalo pag Disyembre, magbigay kayo. At pag nagbigay, the best. Amen. Pakisabi, hawakan mo yung kamay katabi mo. Pag nagbigay ka, huwag yung butas-butas. Pag yung tira-tira, the best. Meron naman mga surplus dyan sa SM, di ba? At yung surplus, maganda rin naman. Di ba, Jugos? Maganda rin yan. Pure gold. Ganyan sa pure gold. Bili kayo. Huwag naman yan talaga namang matatakot yung magsuot. Parang kiri-kiri pa lang nito. Talagang may amats eh. Okay? Having faith without actions. Tuloy, brother. Okay, tingnan niyo ito. You believe that there is one God? God, good! Even the demons believe. Buti pa nga ang demonyo eh. Ang demonyo, nanampalataya siya. Ayaw man niya manampalataya, wala lang siyang choice. Nanampalataya sa may nginig pa. Samantalang mga Kristiyano, walang nginig. Okay? Ang sabi niya rito, you say that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. How's your faith today? Is it alive? Amen. Or dead? Okay? Kayo na makasagot. Pag ikaw ay may pananampalataya at wala itong gawa, mishandling of truth. And it will result to destruction. What else? Living life against the cross of Christ. Okay? Tira. For as I have often told you before, now tell you again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction.
Their Lord or their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things. Pwede pa tumingin sa akin saglit? Paano ba tayo mabubuhay laban sa cross ni Kristo? Paano? By living a bad testimony. If anyone is in Christ, is a new creature. Dapat wala nang luma, everything is new. Amen. Dapat may ebidensya ang mga buhay natin. Amen. Kasi if you really handle the truth accurately, it will be seen in your life. Amen. But, if we mishandle the truth, we are just Christians. Alam mo, ito pong palagi sinasabi ng pastor na nagdala sa akin sa Panginoon. Marami kasing Kristiyano ginagawa lang damit ang pagiging Kristiyano. Pag Sunday, isusuot na nila. Kaya pag titignan mo sa church, Kristiyano. Pag uwi, ihahangir na nila. Isusuot na nila ang kanilang worldly clothes. My friends, stop living. Sabi nga ni Paul, umiiyak na siya, oh. Now, tell you again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Don't get me wrong. Bawal ho mag-judge. Pero makikita mo, mayroon talaga nabubuhay against the cross of Christ. Now, huwag ka namang mga mag-rebuke sa kanila kung ikaw mismo rin ay tagilid. Remind them, brother, sister, tayo po ay tinawag ng Panginoon sa katuwirang kabanalan. Amen. Okay? Remind them. Amen. Kasi kung wala mag-remind sa kanila, what will happen? Their destiny is destruction. Yes. Are you living a life pleasing before God, or are you living against the cross of Christ? Next, what else? Having a form of godliness, but its power is not sin in their lives. Scripture, please. Having a form of godliness, 2 Timothy 3:5, but denying its power, having nothing to do with such people. Explain ko po ito mabuti. Always learning, but never able to come to a knowledge of the truth. Pwede po tumingin sa akin, explain ko po ito mabuti kasi baka magkakamali tayo. Ito po, na-explain po ito ni Brother Eddie. Natuwa po ako dahil ipipreach ko rin ngayon. Ganito ho. Di ba sabi sa Bible, love your enemy? Amen. Naintindihan po ba sa likod? Love your enemy? Amen. Mahalin mo, kaaway mo. Amen. Pag sinampal ka sa kaliwa, ha? Isang galing, di ba? Pag sinampal ka kaliwa, bigyan mo kanan pa ito. Yan, ganyan. Oh, kung kayo sinampal sa kaliwa, bigay niyo pa kanan. Masakit, bigyan mo tayo. Ayan. Pag sinampal ka sa kaliwa, bigyan mo siya kanan. Okay, tingin sa akin, oh. Hindi ito literal. Uy. Baka mamaya, sige, nang sinabi ng Bible, tampulin mo ko. Hindi yan ang sinasabi. Ang Bible ho, pag nagsasalita ang Panginoon, hindi po lahat, wag mong, kaya nga mayroong pag-aaral sa Bible, wag gawing literal lahat. Amen. Pag sinasabing ganito, ginawan ka na ng masama, yan ang yung sinampal, sa Laro, ganito ha, pag ginawan ka ng masama, gantihan mo ng mabuti. Amen. Yan yun. Di ba parang ginawan ka ng masama, para sinampal ka na. Pero para lang sa Panginoon, ginawan mo pa ng mabuti, parang pinasampal mo pang kabila mo. Amen. Maliwanag na ho. Amen. Now listen to this. Bakit parang kontrahan niyang pastor? Having a form of godliness but denying its power. Have nothing to do with such people. Paano na yan? Tingin sa akin. Yung mga tao na nagkamali pero handang humingi ng tawad, patawarin. Amen. Pero yung nakakilala na sa Diyos at nagpapatuloy sa pamumuhay nang hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Panginoon, pinalalahanan mo na ayaw makinig, then have nothing to do with such people. Amen. Klaro ho? Amen. Nabihan mo na, Brad, ayaw ng Lord yan. Bakit? Pakialam mo. Okay? Sasama ko ngayon si JB at si Julius kasi dalawang witness. Alam mo, sama ko bro kasi mainit eh. Bro, sama ko si Brother Julius at Brother JB. Tatlo kami na magsasabi, ayaw talaga.
Mga pakialamero kayo, let's! Okay, dadalhin ko na buong kongregasyon. August, tawagin mo lahat. Buong kongregasyon na, punta. Brother Bruno. Talagang, andito na kami, buong church na kami nangusap. Itigil mo na yan. Wala kayong pakialam! Since that day, pwede na nating sabihin, we have nothing to do. We have no more business with you. Amen. Kaya kayo? Amen. Pakisabi sa katabi mo, wala niyan dito. Wala niyan dito. Okay? Yan ho yung having a form of godliness but not sin in their lives. Tuloy tayo, brother. What will happen if truth is mishandled? Ano po mangyayari? Una, selfish desires will take over. Ano po mangyayari? Pag na-mishandle mo yung truth, yung selfish desire mo, mag-take over. Scripture. You will not certainly die, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat it, from it your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eyes and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her. Ano pa nangyari? Dahil yung truth na mishandled na, anong nag-take over? Selfish desire. Tingin sa akin, pag narinig mo ang salita ng Diyos, hindi mo ginawa, hindi mo pinakinggan, bagkus nabuhay ka laban dito, anong kapalit? Yung sarili mong gusto. Kaya wala kayo na puna, pare-parehas naman kayo ng message na tanggap. Bakit yung iba maayos, bakit yung iba hindi? Wala namang ibang message tanggap, isa lang naman preaching. Amen. Depende kasi sa pagtanggap din. Ngayon, maganda narinig mo, pero selfish desire mo, sinunod mo. Ano sabi ni Eva? Maganda ito, pinagbawal, maganda naman ito, charap-charap nga, oh. Ang ganda pa sa mata, oh. Pag kinain ito, magiging magkaroon ako ng wisdom, at maging katulad ako ng Diyos. Oh, masarap naman pala. Di mo na kamatay. Honey, halika. Tikman mo rin ko. Hindi, tikman mo. Ako, tinikman ko. Di, patay ba ako? Hindi, oh. Di ba? O, ikaw. Oo nga, ulit tayo patay, no? Di sila naman, pareho. Amen. Pero their spirit cut off. Amen. Pag hindi mo sinunod ang salita ng Diyos, lagi mong tandaan, mayroong ka pa ring sariling gusto. At pagtanting sa akin, ang sarili mong gusto, tanging salita ng Diyos lang ang pwedeng sumupil niyan. Amen. At pag ang salita ng Diyos hindi mo sinunod, tiyak yung iyong mabangis at hindi napipigilan na sariling gusto. Yan ang mangingibabaw. At pag yan ang nangingibabaw, ako na magsabi sa iyo, papunta ka na sa kapahamakan. Amen. What else? What will happen if we mishandle the truth? Next, you lose your stand or ground. Scripture please. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eyes and also desirable for getting wisdom, she took some and ate it. She also gave to her husband who was with her. Sino na naka-receive ng utos? Si Adan. Nasaan si Adan? Kasama niya. Kita mo? Dahil na-mishandle niya ang truth, ano nangyari? Wala na ring stand. Amen. Honey, sabi ni Lord, bawal yan. Honey, kinain ko na nga. Patay ako, buhay pa ako. Ikaw din. Wala nang stand. Tingin sa akin, ito nakatama, Brother August. Pag hindi ka malalim sa salita ng Diyos, hindi mo nagawa, hindi mo na-handle ng tama, what will happen? Wala ka nang stand. Pwede ba mag-church o hindi? Hindi, okay lang. Anong unahin? Kasi libre ako patang Boracay eh. May Boracay kami sa Sunday. Paano to? Mag-church ako. Di ba yan? Church, andyan lang naman yan. Di naman nabubunot yung bahay ni Pastor Wilson. Andyan lang yan. Yung Boracay, minsan-minsan lang ito. Eh, mag-crash ang airplane, mapunta ka sa Burak. Nandiyan kayo? Amen. If you mishandle the truth, you will lose your ground.
At ito masama. Pag ang truth, ang Word of God, dinisregard mo, ano mangyayari? Apektado values mo. Morality mo apektado. Okay ba? Amen. Pero pag ikaw nasa truth, tinayuan mo ang truth, kahit na ano kung bumangga na pagsubok, anong bumangga na temptation, you will stand with the truth. For God is truth, and if you are with God, no one can be against you. Amen. Laban natin si Lord, gawin ito. Kaya kita mo pag malalalim ng Kristiyano, may stand yan. Pag sinasabing, Jay, pwedeng pakipirmahan naman tong voucher ko para pakipirmahan lang para ma-refund ko. But di mo naman ginawa. Marami yung sa akin nagpapagawa niyan. Bro, pakisign lang. Sabi ko, ano ba yan? Basta sign, huwag ka na magtanong, sign mo lang. Sabi ko, hindi ako magka-sign. Ano yan? Kasi pare, gasoline ko to eh. Naubos ko na yung gasoline ko, pwede ka na lang pumirma, tsaka marirefund ka naman. Bigyan na lang kita. Mali ang taong na-approach mo, kaibigan. Hindi ko tinatawag na brother pag mga ganyan. Kaibigan. Mali. Pare naman, ano lang to, tsaka 2,000 lang to. Yun na nga, kahit 2 pesos lang yan. Hindi pwede. Why? Because I know the truth. Amen. At once na mag-sign na mo doon, katapusan ko na. Amen. Since that day, that person never approached me again. We should give a strong statement Amen. with these wrongdoers. Amen. Amen. Ang problema, di makatanggi, boss. Ito nangyari ito eh. Tawag siya. Ito ang pinakamatikas, pinakamalupit, at pinakamatapang na boss. Pag sinabi niya sa'yo, tomorrow di ka na papasok ha. You're fired. Huwag ka nang pumasok. Bakit? Doon pala sa gwardiya, harangin ka na. Takot lang dito. Inagkista na ako sa truth. Tumawag na yun. May tumawag yung girlfriend niya. Tumawag. Di pa kasi kinasalto yung girlfriend niya. May away sila. May caller ID yung aming Nakita niya ko siya tumawag. Ay, ako naman. Pupurihin ka, Panginoon. Tapos nagtama yung mata namin dalawa. Wilson! Ay, boss. Sagutin mo. Sabihin mo, wala ako. Kawo-worship ko lang, mga kapatid. Monday. Amen. Katatapos na ng victory ng Sunday. Sige na. Hello? Good morning. Andiyan ba siya, Wala po siya. Sa meeting siya. Pakisabi na lang, tawag ako ulit. Opo. Pare, thank you na-save ako. Pare, salamat. Nakita niya, hindi ako masaya. Bakit? Pwede tayong mag-usap, sir, mandali. Ready na ako si Bakin eh. So, alam mo sir, Kristiyano kasi ako. Ha? Naglilid ako ng worship sa church. Bawal sa amin kasi magsinungaling eh. Ay pare, akala ko, you're fired! Pare, pasensya. Hindi ko alam eh. Sabi sir, sana huwag mo maulit. Bahala na kayo kung ano pong gusto nyo sabihin sa akin. Basta stand ako sa faith ko. May wisdom din. Di ba sir, may faith din kayo. Since that day, nagbigay ako ng strong statement. Since that day, nag-ring uli. Nagtama na may mata namin. Sabi, alis siya eh! Alan! Tinawag si Alan. Saan mo na ako? Si Alan, walang kapresyo-presyo. Wala siya, nasa meeting. Magbaba. Sabi ni Alan, ayos ba sir? Kaya since that day, kahit si Alan nandun sa malayo, Alan! Wala siya nasa meeting. If we will not send a strong message,
these people will keep on knocking at our doors. And one day, gusto rin tayong itulad kay Adan tsaka kay Eva. Pakisabi sa katabi mo, never! Okay? Huwag nating hayaang mangyari yan. And since that day, I sent a strong message. Naghiwalay kami, wala na siya ngayon doon sa hindi ko alam kung saan na siya. Alam ko, mayroong tumatak sa utak niya. Isang napaka-normal. By the way, ano pala ako noon? Hindi pa ako hired talaga. Ano lang ako? Hindi rin. Agency lang. Mayroong napakababang empleyado. Binangga ang isang kasama sa board sa multinational company. Maalala niya yun hanggang ngayon. Nanindigan sa kanyang pananampalataya. Amen. Tanong, pakitanong ang katabi mo, ikaw kaya mo. Ikaw, kaya. Anong sagot? Anong sagot? Alam ko sagot, mahal ko ang trabaho ko. Bahala ka sa buhay mo. Okay? Next. What are the consequences of the disobedience? If we disobey the word of God, ito po ang mangyayari. Number one, God punished them. I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor, you will give birth to children. Lahat ng babae magsabi ng amen. Amen. Lakasan niyo po lahat ng babae magsabi ng amen. Amen. Dapat pala dati, pag nanganak kayo, painless. Painless dapat. Pero alam niyo ho, dahil sa consequence, ano nangyari, Jade? I will make your pains in childbearing very, pakibasa, Very severe. alam niyo ibig sabihin ng, buti kung severe lang eh. Nilagyan pa ng very sa unahan. Kaya alam ko na talaga, ang mga babae, ang pinakamasakit daw sa mga babae, di ba kasi ang anak eh. Sa mga babae kasi yung labor, di ba? Yung nanay ko, maalala ko talaga yung nanay ko, na nag-labor yun. Sabi ko, ma, relax ka lang. Anong relax? Sabi ko, di, huwag ka naman gano'n. Umalis ka! Bugbog sa rata eh. Kasi mga hilot nun sa probinsya, kukunin mo sa bundok ng tralala. Ang layo! Talagang grabe na hagis na lahat yung mga ano. Bakit? Ngayon ko lang naintindihan, very severe. Now, balance truth. Eh, pastor, Christian na ako ngayon, pastor. Paano na? Severe pa rin! Alam nga namang magbago yan. Ayoko na talaga, ayoko na. Next year, buntis na po, pastor. Okay? Painful labor. Your desire will be for your husband and he will rule over you. Women, are you there? Amen. Kasama yan. Dati, pantay lang kayo dapat. Ngayon, di mo lang makita sa asawa ko. Asawa ko. Ganon na. And then he will rule over you. Ano ba ho? Ang punishment? To Adam, he said, lahat ng men, magsabi ng amen. Amen. Huwag masyado magiginig sa mga asawa palagi. Because you listen to your wife. Tingin sa akin. Ang asawa natin, sabi nga ng iba, yun ang konsensya mo. Pero pag sinasabi ng asawa mo against na sa Word of God, pwede mong salungatin. Hindi, kundi ko rin talaga siya mahal, kasi mahal ko siya. Against na nga sa Word of God. Amen. And ate fruit from the tree about which I commanded you must not eat from it. Curses the ground because of you. Though through painful toil you will eat food from it all the days of your life. Ang dating pinipitas, ano na ngayon? Magtatanim ka na. Kaya pumasok na ang bagtanim ay bibiro, magpapunak kayo po, di na mapatayo, di na makaupo. Maganda lang ang tunog, pero sakit sa baywang yan. Amen. At ang ginawa pa na Lord, kinurse ang ground, dati, hagis ka lang ng buto, hindi mo na ano, tutubo na. Ito, ang tumutubo, damo. Bago ka makapagtanim, kailangan mo munang, okay, sa pagbunot pa lang ng damo, grabe ng hirap. Magtanim ka pa. Okay? There is punishment in every disobedience. That is why, better for us to obey the Word of God.
in order for us to escape from punishments. Pagkasabi sa katabi mo, may punishment talaga. May punishment. Next, God cursed the ground, even the source of their living. Okay? Then Adam said, because you listen to your wife, curses the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. And it will produce, ayan na ho, thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken. For dust you are, and to dust you will return. Ang dating Adan na walang kamatayan. Alam niyo ba kung ilang taon namatay si Adan? Hindi niyo alam? Ha? 900! If I'm not mistaken, 969. Aba, no? Nasa Genesis yan. 960 plus years! Gusto niyo mabuhay ng ganon? Tingin sa akin. Originally, man was created like God. In His image and likeness. Dapat talaga originally, hindi dapat tayo namamatay. Amen. Pa? Amen. Dapat yung gandang lalaki mo, tuloy-tuloy lang yan. But because of sin, what happened? Yung gandang lalaki mo ng 20 years old ka, pagdating ng 60, himala na kung yung pa rin. Why? Because it is part of the curse. Kanya kayo? Dapat maintindihan natin yan. So yung ground, the source ng kanilang living, kinurse pa ng Panginoon. That is why we're having a hard time toiling for food. Alam na go? Sige, try nyo wag mag-work. Try nyo lang. Huwag kayo mag-work. Nasa bahay lang kayo. Tapos pandarin mo naman yung faith mo. God will provide. Sasakin ko sa'yo, may isang linggo pa lang. Isa ka ng malamig. Okay, tuloy tayo. Ano ba? Ito po pinakamatindi. If you mishandle the truth, because of disobedience, what will happen? The Lord banished man from the Garden of Eden. Inaalis na Lord. Ano po sabi sa Bible? So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Tingin po sa akin. Bakit ni Lord dalawang tree, di ba? Tree of life, tsaka tree of knowledge. Kasi nung sila'y kumain sa tree of knowledge, may kasalanan na sila. Nilagyan na ni Lord ng gwardiya yung tree of life. Bakit? Baka makakain pa sila, hindi sila mamamatay na ngayon. At hindi sila mamamatay na makasalanan. Di pwede. Kaya nilagyan ng gwardiya. Tingin sa akin. Sa Revelation po ang sabi, once na ikaw sumampalataya sa Panginoon, you receive Christ as your Lord and Savior. Once na tayo po ay pumano na sa pansamantalang physical na buhay na ito, lahat tayo, ang sabi ng Bible sa Revelation 2, pababa, ang sabi, pwede tayong kumain ng bunga ng tree of life. Okay? Jade ngayon may nagbabantay, pero pagdating ng araw na tayo haharap na sa Panginoon, pwedeng makatikim. At pag natikman nyo, sabihin nyo, ikaw talaga, Ada, mo pambira, napakasarap nito. Di ka pa nakuntinto dito. Ano pa ang result ng disobedience? You will be driven out from the presence of God. Tandaan niyo mabuti ito. Dalawang presensya lang ho sa mundong ito ang meron. Presensya ng Diyos sa presensya ng demonyo. Amen. Pag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, wala ka sa presensya ng demonyo. Amen. Pag wala ka sa presensya ng Diyos, kaninong presensya ka naroon? Papaalisin ka sa presensya ng Diyos. Okay? Next. Ano po nangyari? Because of the sin of Adam and Eve, what happened? Sin entered mankind through Adam. Ano po sabi? Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, in this way death came to all people because all sinned.
Kita niyo, Brother August, ang kagagawa ni Adam, saka ni Eve, Julius, lahat, tingin sa akin, lahat ng tao, pagkatapos ni Adam saka ni Eve, lahat tuloy-tuloy, makasalanan na. Lahat na may flesh at saka may blood, may kasalanan. Paliwanag tayo? Huwag mo nang ipagyabang yung, ako wala akong nagrabyadong tao, ako okay akong tao, basta ako wala akong tigil mo na yan. Kasi kahit wala kang nagrabyadong tao, sa sarili mo mismo alam mo may kasalanan ka. Amen. Siya yan. Huwag niya akong takutin. So, kaharap ko na naman yung mga walang kasalanan, gano'n. Pakitanong yung katabi mo, meron wala? Sabi? Okay? So, pumasok ang kasalanan sa mundo sa pamamagitan ni Adan at saka ni Eva. Ano pa sabi sa Bible? Nevertheless, death reigned from the time of Adam. Naghari ang kasalanan ng time ni Adan. Ano pa ho? Consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people. Kita niyo? Siya lang nagkasala, Jake, namana natin. Hanggang ngayon, pati tayo kasama sa sumpa. Amen. Ano pa ang sabi? So also one righteous act resulted in justification and life for all people. This is the Lord Jesus Christ. For just as through the disobedience of one man, the many were made sinners. Kita niyo? Talagang iyan po ang dahilan. So also through the disobedience of the one man, the many will be made righteous. To the obedience of the one man. Tingin mo sa akin. Itong kasalanan ni Adan sa ni Eva na mana ng buong sangkatauhan. Sister Laura, kay Arby, sa apo mo, yung naging anak ng apo mo, hanggang sa kapu-apuhan na mana ang kasalanan. Ganon katindi ang resulta ng mishandling ng truth at saka disobedience sa truth. Now, Pastor, kay Adan yan eh. Makinig ka sa akin. Pag ikaw din mismo magkamali, down the line, tatama rin yan. Pakisabi sa katabi mo, obey God. Obey God. Kaya pa? Tuloy! The effect of their disobedience was carried up to the present. Pastor, may biblical support pa yan? Meron. Kayo magbasa. 1, 2, read. Dali lang, parang lobat na. Lakasan. 1, 2, 3! Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Klaro ba, Jim? Klaro? Kaya yung bata na yan, pamangkin mo yung bata, ang cute na bata na to, paglaki ng putin, ang cute na yan. Andiyan kayo? I was sinful at birth. Pagkalabas mo pa lang sa mundo, may kasalanan ka na. Ito pa si Talara, sinful from the time my mother conceived me. Habang ipinaglihi ka pa lang ang kasalanan ng mana mo na. Palagi kong ulit-ulitin ito. Ilagay mo ang isang bata sa loob ng room. Mayroong mga babasagin. Siya lang mag-isa, walang ibang kasama. May nabasag, tanungin mo, Julius. Baby, sino nagbasag? Anong sagot ng baby? Di mo alam, baby. Pero siya lang mag-isa, likas na sinungaling. Baby, you give, share, share. Di mo naman tinuruan yan. Diyan kayo? Nandiyan ba kayo? Mag-observe din kasi kayo pag may time. Di mo tinuruan yan. Ano tinuro mo? Baby, Jesus is watching. Tell the truth, baby. Baby, share ha, share. O, pag mayroon na yan, share. Nakabasag yan, hindi ang amen. Bakit? Sinful at birth. Bakit siya sinful? Paso mo siya kinakalaman? Wala naman siya kinalaman. Namana niya kay Adan at kay Eva yan. Amen. Ang tawag dyan, inherited sin. Klaro na? Amen. Baka sisi ka na sisi sa sarili mo. Bakit ba ako ganito? Bakit hindi ako magkano? Ayoko naman, hindi ko magawa. Bakit? Ayan o, may mana ka. Bakit sa katabi mo, may minana ka.
Kasalanan pa. Kahit yung mahirap, wala namang pinamana si tatay. Sabi mo, hoy, meron, ano yun? Kasalanan ni Adam. Minana mo yan. Gusto niyo ba scripture? Amen. Scripture pa tayo, Brad. Basa. 1, 2, read. As is written. Teka. Ano may mga boses nyo? Parang ano na? With power. 1, 2, read. As is written, there is no one righteous, not even one. Tuloy. For all have sinned and fall short of the glory of God. Maliwanag ba sikat ng araw? Kaya nga may sasabihin kahapon sa Bible study, you have no right to judge anybody. Amen. As it is written, there is no one righteous, not even one. That is why, hindi kayo pwede pumunta sa akin para mag-confess ng inyong kasalanan. Pastor, may kasalanan po ako. Sagot ko sa iyo, JB, diretso kay Lord. Amen. Kasi sa isang nilalang ka lang, dapat mag-confess ng kasalanan mo. Amen. Sino siya? Banal. Sino siya? Matuwid. Sino siya? Walang kasalanan. Siya lang karapat dapat. Amen. For all have sinned. Pakibasa ito. For all have sinned. Ito lang. All. Isa pa. Pag sinabing all, may exemption wala. Wala. And fall short to the glory of God. Lahat tayo, kinapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit, Jay, ganito? Dahil kay Adan. Sabi ni Adan, yun, nahimik sa langit dito. Sinisisi pa. Di naman ho kayo sinisisi, yung ginawa nyo lang. Andiyan kayo? Amen. Kasi nga, ganito ang bunga eh. Yung magiging anak mo pa lang, may mana na rin yun. Sa Estelara, di balisan akong kayamanan, kasalanan pa. Ganoon talaga eh. Nandiyan kayo? Pero huwag kayo magkalala, sa part 2, matatapos yung kasalanan. Amen. Okay? Sa part 2. Okay? Mayroon pa ba? Meron pa? Isa pa? Tumalong pa, oh. Basa. 1, 2, read. Indeed, there is no one on earth who is righteous, no one who does what is right and never sins. Oh, klaro? Amen. Walang sinumang nabubuhay sa ibabaw ng balat ng lupa na matuwid at walang gumagawa ng tama na hindi nagkasala. Bakit? Yun na nga, kasi may mana na natin, no? Sa tiyan pa lang ng nanay mo, namana mo na. Are you there? Amen. Okay, harap ng katabi mo. Ngayon, alam mo na. Ngayon alam ko na. Ba't likas na makulit ka? Kahit gaano kaganda, tingin sa akin, kahit gaano kaamo ang mukha niyan. Huwag kayong padala sa maamong mukha. Amen. Sige, tingnan mo. Tingnan mo, titingnan iba eh. Maamo! Kahit gaano kaamo ang mukha niyan, may kamandag na tinatago yan. Bakit? Kasi may namana. Huwag kayo mag-miss sa part 2 sa katapusan. Kung gusto nyo maalis yung mana at matanggap yung tunay na mana galing kay Lord, part 2 tayo. Okay? Pero kung gusto nyo manatili lang yan, yung mana mo yan, bahala ka. Okay? Meron pa, Brad? Tuloy? Ay, talaga naman. Sin is very dangerous and venomous. It will hinder your blessings from God and will drive you away from His presence. Kapatid, ngayong umaga ho, kung mayroon pong mga kasalanan na dapat alisin na ho. Bakit? Napaka-dangerous niyan. Makamandag yan. At yan po ay haharang. Alam nyo, kung mayroon kayong hinihintay na blessing, at hanggang ngayon, di nyo pa na-receive, paki-check, baka may sin. Bakit? Yan yung haharang. Bukod doon, ita-drive away ka pa sa presence. At ayoko niyan. Gusto ko nasa presence ng Lord. At ito na patunayan ko. Pag nasa presence ka ng Lord, Lydia, may pera o wala, masaya ka. Amen. Yun lang naman, di ba? Julius, kahit gaano karaming pera, di ba dumating, nakwento ko sa inyo, dumating ang punto, ito, December na naman, bonus-bonus time naman ito.
Alam nyo ba? Naranasan ko kasi Julius, JB, wala ako sa presence. December yun ha? Nasanay ako sa presence ng Lord. Ang nangyari, nawala ako sa presence dahil mayroon akong disobedience sa ginawa. Ano nangyari? Naging choir ako, Stellara. Bumungad sa akin. December yun, di ko makalimutan. Almost 100,000 ba yun? Hindi, ayaw din ko ralaluhanin. Basta pag gano'n po, mga 96,000 yata. Di ba, kayo pag nakita kayo, pag gano'n mo sa ATM mo, tapos 96,000, anong feeling mo? Alam mo, ako nung pagsaksa ko ng gano'n, pag inquire ko, balance inquiry, 96,000. Sabi ko, Lord, ba't gano'n? Yung kasama ko, 40,000 lang, tuwang-tuwa na. Nakita ko pag wala ka sa presensya ng Diyos, kahit pala gaano karaming material, pinansyal na pagpapala, walang katumbas ang presensya ng Diyos. Amen. Sa kayo? Lungkot na lungkot ko ako nung binigay. Pero patabot ko sa asawa ko sa ATM ko, nung siya sumaksa, Hallelujah! Ay, masaya. Okay. Pero makita mo natin, ang kasalanan mo talaga nagtataboy sa atin eh. Huwag nating hayaang mataboy tayo. Okay? Tuloy tayo? Last na lang. Now, God's grace to men. Now, dito po sa part na to, gusto ko pakinggan nyo mabuti. Baka ho kayo ito. Okay? Scripture, brother. Okay? Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" Okay? He answered, "I heard you in the garden and I was afraid because I was naked. So I hid." And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?" The man said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it." Then the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me and I ate." Tingnan sa akin. Maari ho ngayong umaga, habang nagpipreach si pastor, may mga pinapaalala sa iyo ang Diyos. Kita mo ang grace ng Diyos sa kanila? Tanong, is God all-knowing? Amen. Is God all-knowing? Amen. Kita mo si Lord, unang tanong niya, alam niya kumain eh. Anong tanong niya? Saan ka? Tanong, alam ba ni Lord kung saan sila? Amen. Sagot na mabuti, alam ba ni Lord kung saan sila? Amen. Pero ba't niya tinanong? Para magtapat. Ang problema, nagtago. Kapatid, ngayong umaga baka tinatanong ka na ni Lord, saan ka? At ang ginawa mo, nagtatago ka ba? Di ko alam ha, pero malakas ang impresyon sa akin, may mga pugante rito. May mga nagtatago. This is a leading question. Why? Because God wanted to help you today. Amen. Instead of hiding, get out, Lord, nandito ako. Diyan kayo. Mali lang si Adani. Kung lumabas sana siya, Diyos ko, patawarin mo kami, nagkamali kami, di namin nasunod ang sinasabi mo. Pwede pa sana. Amen. Leading question, where are you? Nagtago. Hindi si Lord, tingin sa akin, hindi si Lord nag-give up. Nagtanong pa ulit ng isa. Bakit? Kumain ka ba sa bunga na pinagbabawal ko? Leading question ulit. Lord, no po. Patawad po. Anong ginawa? Kasi yung babae. Amen. Kasi yung babae na binigay mo sa akin, pumitas, tapos pinakain ako. Okay pa? Malamang ikaw ngayon,
ay nakaranas ng mga bagay na ganyan. Bakit? Kasi pilit mong isinisisi sa iba yung sarili mong ginawa. Kasi hindi ka naman magkaganyan kung hindi ka nagdesisyon. Hinahanap ka ng Diyos ngayon. Saan ka? Lumantad ka. Bakit? Gusto niyang tulungan ka. Hindi siya lumantad, nagtago pa. Sabihin sa akin, hindi ka makapagtago sa Diyos. At binigyan pa siya ng pangalawang chance. Ba't kumain ka ba? Tanong, alam ba niya Julius kumain? Alam eh. Binigyan pa rin ng pangalawang pagkakataon. Ba't kumain ka ba sa pinagbabawal ko? Dapat sinabi niya, Lord, patawad po, kumain po ako. Alam kong bawal. Ano sagot? Yung babae kasi binigay mo eh. Ano sinasabi niya? Ganito, ipaparaphrase ko. Kung di mo sana ako binigyan yung layo ng ka-fellowship ko, di sana ako matem. Marami sa atin, ayoko na. Alam mo, hanggang ngayon, masikip ang damdamin ko. Mayroon akong sama ng loob. Bakit? Dahil sa taong yan. Ba't mo sinisisi ibang tao? Alam mo, minsan ng Diyos sa iyong umaga, huwag mo nang isisi sa iba, harapin mo kung anong kalagayan mo ngayon. Amen. Andiyan kayo? Bakit hindi ka maging masaya sa buhay mo? Alam mo bakit? Kasi ayaw mo harapin ang sarili mo. May leading question na si Lord. Tinanong naman na Lord ang babae. Baka sa babae, pwede pa. Wala talagang pag-asa. Babae, wala. Ang kayo sumamaan loob. Ayaw na kay Adan. Nakadalawang leading question, ayaw. Sumagot. Lumipat si Lord sa babae. Ano itong ginawa mo? O, sumagot din. Dapat sinasabi, Lord, patawad po. Naku sagot, yung ahas eh. Sabi ng Lord, dahil wala, binigyan ko kayo ng 3 leading questions for you to repent. Dahil wala, ikaw babae, pagkatapos tingin sa akin, pag hindi ka sasagot sa umagang ito, magtatago ka pa rin, ayaw mong lumabas, at ayaw mong harapin ang Diyos, kasunod niyan, punishment. Kapatid, the same question. Where are you? Are you willing to get out from your shell? Amen. At sasabihin mo, Diyos ko, kasala po ako, nandito po ako. Have mercy on me. And the Lord will going to deal with you today. Learn from the mistakes of Adam and Eve. Amen. Kung lumabas lang, Brother Rogos, alam ko kung lumabas, Diyos ko, patawad po. Bakit? May sabi ang Bible, Brother Joshua, bakit? If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Diyan nagkasala pa sila kung lumabas lang, Lord. Patawad po, Panginoon, nagkasala po kami. Ready si Lord magpatawad at ipapurify sila. Kaso hindi lumabas. Nanisi pa. Wala na magawa ang Diyos kundi ibaba ang sumpa. At hanggang ngayon, kasama tayo, nagdaranas. Yung umaga ho, are you willing? Amen. Sabihin mo sa umagang ito, Lord, ayoko mag-fall. Ayoko na po rito, lalabas na ho ako. At Lord, ayoko maranasan ng mga anak ko, ng mga apo ko, at ng henerasyon ko. Ang mga ganitong pagkakasala, ayoko. And you can cut the sting. You can cut the danger that sin will going to bring to your family. Amen. Into your life, if you will just get out and present yourself before God. Amen. Let us all stand.